So eto mga sangkay, kakapasok lang, mayroon pong naganap ngayon patungkol po kay former President Rodrigo Duterte. Yo guys, diretso po tayo mga sangkay dahil breaking news po ito, no? Ito na nga, nagdesisyon na po ang ICC kung magkakaroon po ng pagpapalaya kay PRRD dahil nga daw po sa kanyang karamdaman o kalagayan po doon mga sangkay. Ngayon, nag-decide na po ang ICC. At ito po, pakinggan po ninyo mga sangkay itong napakalaking balita. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po yung breaking news. Mga sangkay. Ayan, pakinggan po natin. Ito po yung desisyon ng International Criminal Court kay former President Rodrigo Duterte. Or mitigating factor in assessing interim release, the appeals chamber considers that the pretrial chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reasons for which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Further, Ito na mga sangkay. the appeals chamber recalls that the medical condition of a detained person may be a reason for a chamber to grant interim release with conditions. Ito na mga sangkay, yung kalagayan ni PRRD na yun sana magiging reason na po pwede daw po siyang pansamantala makalaya. And that the chamber enjoys discretion when deciding on conditional release. The appeals chamber considers that it is not apparent from the pretrial chamber's assessment that it was unreasonable. The pretrial chamber found Ito na ha. the existence of risks under Article 58(1)(b) of the statute, which were not mitigated by Mr. Duterte's purported condition, and also could not be mitigated by any condition imposed upon release. The pretrial chamber then proceeded to analyze whether humanitarian grounds, as argued by the defense, could justify release on conditions. Ito na. Ito na. Titingnan po mga sanggay kung makakalaya si PRRD. Ngayon, ito yung sagot nila. The appeals chamber thus considers that the pretrial chamber assessed relevant information before it in light of the arguments made by the defense and reached its conclusion on this basis. It follows that the defense has failed to demonstrate that the pretrial chamber's assessment was unreasonable. Ayun lang. Accordingly, the appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Ang third round, ito ha mga sangkay, may first round, second round, at third round, round na ng kanilang appeal, mga sangkay, na makalaya si PRRD, yung kanilang reason, mga sangkay, nilaglag po ng ICC. So, sa madaling sabi, wala mga sangkay. Hindi po makakalaya si Pangulong Rodrigo Duterte. Yun po mga sangkay, ang update ngayon. Ito mga sangkay. Marami nga pong nagko-comment dito mga Pilipino. Ngayon, tingnan po natin yung update ng media tungkol po dito mga sangkay. Kasi ito yung inaabangan talaga ngayon. Kung ano ang magiging desisyon ng ICC. At ayon nga po dito, interim release denied. Ayan po ha, mga sangkay. The International Criminal Court
or ICC Appeals Chamber has denied former President Rodrigo Duterte's request for interim release as he faced charges in connection to his controversial, alam niyo na yun mga sangka, yung gera kontra pinagbabawal na pulburon mga sangkay sa ating bansa. So, parang ito na po yung final mga sangkay, no? Kasi ito ito ang nangyari. Yung mula first, ito. ICC Appeals Chamber on first and second ground of interim release appeal, ni-reject ng ICC. Tapos yung pangatlo mga sangkay, ganun din ang nangyari, ni-reject ng ICC. Sa madaling sabi, hindi pinagbigyan ng ICC ang interim release. Ito nakakalungkot para sa mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte, pero ito po yung desisyon ng ICC, mga sangkay. Kayo ba, ano po ang inyong opinion dyan, no? Kasi ngayon, alam ko marami po ang magagalit mga sangkay, mga DDS, marami po mga taga-suporta ni former President Rodrigo Duterte talaga manggagalaiti sa galit mga sangkay. Dahil nga po sa nangyari. Pero, ayun po, wala tayong magagawa dyan. Desisyon po yan ng ICC. No? Sila po ang nag-decide niyan. So, ito mga sangkay. Hindi pinagbigyan ng International Criminal Court ang Appeals Chamber, ang apila, na interim release o pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po inanunsyo. Ngayon, mga sangkay, sa kanilang desisyon, ni-reject ng Appeals Chamber ang tatlong ground of appeals ng kampo ni Duterte. So, 3 grounds po ito mga sangkay. Wala si Duterte sa pagbababa ng desisyon matapos niyang i-waive ang karapatang makadalo. Ang kanyang abogadong si Attorney Kaufman ang humarap para sa dating Pangulo. Ito po yung desisyon, mga kababayan. Ito, maraming nagko-comment, mga sangkay. Basahin po natin isa-isa. The man who has so much love for his country and his, mabuhay ka, Tatay Digong. Justice delayed is never denied. Sabi naman ng isa, itong Kendra, thank you, Lord. Sabi naman ng isa, let the trial begin. Tama po yan. Lalo lang magkakagulo kung sakaling palayaing pansamantala si Digong. Sabi naman ng isa, yehe. Sabi ni Jester. God bless Tatay Digong. Ito si Carmela. In his time, magbabayad ang nagdala daw sa kanya doon, ang kumidnap. Sabi naman ni Marvin, iyak malala. Tiba-tiba talaga si Kaufman. Actually, mga sangkay, totoo. Si Kaufman po dito ang tiba-tiba kasi siya po yung binabayaran eh. 'Di ba? Pabor yan kay Kaufman, tuloy pa rin ang kita niya. Sabi naman ng isa, si Marichel, dapat palitan ang lawyers ni PRRD. Sabi naman ng isa, hanggat di magpalit ng admin dyan, makalabas si Tatay Digong kasi magkasabwat ang admin sa Pilipinas at ICC. Actually guys, ito let's be real. Kahit pa po sinong makaupo sa Pilipinas na presidente, wala rin po magagawa sa desisyon ng ICC. Kasi nandun na po si former President Rodrigo Duterte. So talagang sila po ang masusunod dyan eh. Halimbawa na lang si Vice President Sara Duterte yung maupo as President for 2028. Wala rin po mga sangkay. Ako nga, mga sangkay ako, to be honest, ito din po ang, ito marahil ay iba sa lungat, mga sangkay sa sinasabi ng ibang mga vlogger, ibang mga political analyst. But for me, sa tanda ni former President Rodrigo Duterte, dapat dito na po siya sa Pilipinas litisin. Kaya nga lang, syempre, may mga kukontra dyan.
mga sangkay. Ako, for me, yun yung ano ko kasi nagfa-function naman po yung hudikatura at ang justice system sa ating bansa, mga sangkay. Pero, siyempre, hindi po tayo magde-decide niyan. Yung ICC po mismo, mga sangkay. At iniisip din po natin kapag halimbawa, ito na naman ang panibagong problema dyan eh. Pag nakauwi si Tatay Digong, nako, magkakagulo na naman po ang Pilipinas dyan. No, magkakahati-hati, malala na naman pong gulo ang mangyayari kasi si Tatay Digong, we all know naman mga sangkay na hindi po talaga nakakapagpigil. Actually, for me tingin ko wala siya ngayon sa ICC kung hindi niya binakbakan ang administrasyon. Kasi yung protection niya talaga noon, laban kay Trillanes, kasi si Trillanes po ang dahilan kung bakit nandun si Tatay Digong sa ICC. No? Ang protection niya si PBBM Ang problema, yung protection niya, binakbakan niya. Tinawag niyang bangag, tinawag niya ng lahat na ng kasiraan ginawa niya mga sangkay until na napuno na rin po ang Pangulo, pinabayaan siya. Hanggang sa ang ICC nakipagtulungan sa Interpol at ang Interpol naman mga sangkay nakipagtulungan sa Pilipinas. So doon, pinabayaan na po ni PBBM. So sayang mga sangkay, no? Pero sana po, no, ayos lamang po ang kalagayan doon ng former President Rodrigo Duterte, pero ayun nga po, bad news po ito ngayon. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.